Taong 2012, naibalita ang kabayanihang pinakita ng isang airport janitor na si Ronald Gadayan. Dahil sa mga naibalik nitong mga pera na nagkakahalagang 2.4 million, $5,000, isang bag na naglalaman ng cash na 600,000 pesos at ibang mahalagang bagay tulad ng alahas at mga gadgets. Taong 2012 ay ginawaran si Ronald bilang isang outstanding citizen na sundan pa ito noong 2013 bilang isang Gawad Katapatan Award ng probinsya ng Bulacan. Taong 2019 naman ay ginawaran siya ng Office of the Ombudsman ng Bagong Bayani Award. At ngayong taon ay nakatanggap siya mula sa Dakilang Pilipino Awards 2024 bilang Asia's Man of Exceptional Community Service, Honest Filipino, and Inspiring Hero of the Year at Asia's Humanitarian Hero Awards 2024, a Man of Compassion and Most Trusted Employee of the Year at the Dakilang Filipino Awards 2024. Laki man sa hirap ay nangingibabaw pa rin sa kanya ang pangaral ng kanyang magulang, tulad ng maging matapat at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ito ang kanyang natatanging pinanghahawakang yaman sa buhay. Mga kada, palakpakan po natin and let's welcome on kada umaga ang natatanging bayani at honest airport janitor na si Mr. Ronald Gadayan! Grabe naman talaga ni Sir Ronald! Ibang klase! Nag-day off pa po siya para sa atin, Sir Ronald! Nice to meet you po! Kadang umaga po sa inyo lahat, sa mga nanonood at sa mga televiewers po, na Net25 po. Sir Ronald, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview ngayong umaga. Alam namin na may pasok kayo, nag-absent pa kayo para sa interview natin ngayon. Kamusta po kayo? Okay lang po. Ito, kahit na mahirap, pero tuloy pa rin ang para sa mga bata, kahit na maliit ang kita, ano na ako sa kita, maliit man. Diba sabi nga ng Bible, don't store treasures here on earth, but store treasures up in heaven, diba? I'm sure marami ka nang nasa-store na treasures up in heaven dahil po sa kabutihang ginagawa ninyo sa inyong mga nahahanap at naibabalik. Alam ko pong katatanggap nyo lang ng award kagabi. Opo, agabi po. Which one po dito? Napakadami na po Ito po. kasi. Ito po, Gawad Bayani Award. ang Gawad Bayaning Pilipino. Opo, agabi. Binigay kay Sir Ronald Gadayan, Honest na Iya Janitor, Most Honest Filipino Janitor and Inspiring Hero of the Year. Kamusta po yung feeling na tumanggap ng ganitong klaseng award sa entablado? Nakakataba, nakakataba, at nakakasiya sa puso na hindi ko akala ko yung mga bayaning nawala na nagbibigay ng parangal, pero ako pala yung buhay na nagbibigay ng Gawad Bayaning Pilipino. Oo nga. Marami tayo talaga mga bayaning. Some of them hindi pa nga natin kilala. Opo. Mabuti po, Sir Ronald, na kahit papano, bibigyan po kayo ng naaayon na pagkilala. Opo. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Sir Ronald? Alam ko pong hanggang 2.5 million pesos ay may naibalik ka na. Opo. Diba? Sa NAIA? NAIA po, opo. Yun po yung pinakamalaking Yun yung naibalik pinakamalaki ninyong po. halaga? Opo. Grabe naman. Sino nag-hand carry ng 2.5 million pesos? Naloka ako doon. Pwede niyo pong ilarawan sa amin or ikwentuhan niyo kami kung paano, saan niyo po ba ito nahanap? Opo. Ano po bang currency ito? Nasa anong lalagyan? Habang ako po yung time na yon, habang ako naglilinis, nagwawalis, may napansin ako isang maliit na bag na maliit lang siya. Sa bag pa lang mahal na kasi Louis Vuitton. Na hindi ko naman, hindi ko akalain na ganun siya, ka-expensive. Pero hindi ko pa binubuksan kung anong laman. Ngayon, tumawag ako ng staff ng airlines. Kasi kanina pa yun, mga 3 oras na. Baga sa kasi ganun kami. Mamaya, may mga kapwa kasi pasayro na minsan nadadampot na hindi naman sa kanila. Kaya minsan nangyayari. Kaya tumawag na ang attention ng Philippine Airlines tsaka Guardia na may naiwan po doon na maliit na bag po. Saan to? Sa South Wing departure ng NAIA Terminal 2 po. PAL. Opo. Okay. So, it's the departure area? The departure area po. Wow. So,
ano po, pagkatapos po nun, ano pong ginawa ng ating mga Bali, yun, security? inano po sa ano, ngayon, pinage po siya. Nung pinage na po siya, May identification naman po doon sa wala loob pa ng- po. Yung bagay, ano, kung sasabihin lang yung anong klaseng bag, ganun lang, yung sasabihin. Tapos yung pag-page nun, wala pang nagkiklaim talaga, iakit na namin sa Lucent Pound. Sinamahan ako ng staff ng airlines para katunayan na habang hawak-hawak ko yung bagay na yun, walang ano na, kasi binawasan mo, basta may testigo. Tama. Nadadaanan mo kasi iba kasi wala namang CCTV nung ano hindi ganong kaano yung ano yung panahon nun. Kaya mismo nakatago siya sa totem na aircon na taga hindi siya mapapansin talaga. Kaya siguro napansin ko yun. So, paano po nalaman yung pagkakilanlan ng Nung taong inakit na po may-ari? sa taas po, nung binuksan po ng Lucent Pound, napansin nila, sabi niya, uy, diyan pa lang sa bag, mahal na. Sabi niya, gusto ko nang umalis, sabi, wag muna kasi titignan pa natin ang loob. Yun, nagulat ako, ang daming mga Rolex, mga mamahaling alahas, perang cash na napakalaki, na hindi ko akala, may mga passport siya. May passport? mga Pati po. passport niya, iniwan niya Oo, doon. nandun nakalagay lahat. Hindi ko naman akalain na yung ganun. Tapos sabi ko, wala lang. Sabi ko, kuya, malaki to Sabi niya, ayun lang. Sa akin naalala lang kasi parang, ano ko lang, masoli lang siya. Okay na sa akin. Kasi hindi ko naman nakalain nung pagsoli ko, yung magiging balita agad. Gabi pa lang, nagbalita na kumalat na sa hindi lang ano. Tapos, nakarating pa sa Bulacan, yung mga news, kasi gustong ma-interview yung asawa ko noon. Natatakot siya, bakit daw maraming may mga tumatawag na sa kanya. Akala niya may nagawa akong hindi maganda. Kaya nagtatanong siya, sabi niya, ano bang ginawa mo sa airport? Bakit ang dami tumatawag sa akin? Usually kasi di ba pag interview, Oo, yun, ano ba kaya to? nga po. Masama ba to? Opo, yun nga po. Anong Sabi ginawa ko, kaya nga, nung kinabukasan, nakita niya na yun. Lumabas na agad sa mga halos lahat ng balita na yung ginawa ko po. So, wag na po natin banggitin yung pangalan. Opo. Pero ito po ba, ano po yung profile niya? Siya po ba ay... Isang Chinese. Cebu, Babae, lalaki? isang negosyante sa Cebu. Ayun. At papunta sana sa saan? Cebu siya. Okay. Opo. So, eventually, natawag na rin po siya. Ano po yung naging reaction niya? Ako talagang magtatatalon ako. Ila-lunch out kita, lahat na. Kasi biro mo 2.4 million pesos, may mga mahalagang relo pa. Opo. Ano po yung naging reaction niya? Hindi ang kumuha yung katiwala pumunta. Dali-dali. katiwala O niya. katiwala. Kasi nasa ano na siya, Cebu na siya eh. Sabi sa kanya nung ano niya, puntahan mo baka wala na yun kasi may perang malaki tsaka maraming mga alahas pa hindi natin baka sakaling masoli pero sabi nung amo niya ang 1% na lang baka hindi na mabalik yun kasi may mga may mga ano nga ganun baka nakuha na o hindi na nasoli. Pumunta pa rin yung yung katiwala. Tapos kinausap ako, attention ako. Sabi niya, alam mo, sabi sa akin ng amo ko, 1% na lang makukuha ang ganyang gamit. Pero yung 1% na pa yun, ikaw pala yun. Yes. Kaya, Totoo naman. na naman ako, na nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, wala naman pong problema kasi ginawa ko lang po yung tama at nararapat na maibigay sa may-ari ang nawawalang gamit o naiiwan sa area po. Totoo yan, Sir Roland. Talaga naman pong bibihira ang magbabalik ng ganong kalaking halaga. Pero ilang beses na rin po nangyayari to sa iyo. Malimit po bang nangyayari to sa airport? Malimit kasi sa ating kasi sa paliparan, may mga nagmamadali. Tapos minsan sa CR, kasi minsan CR ng area ko, mas marami naiiwan talaga doon. Pitaka, cellphone, pera, alahas. Talagang naiiwan talaga nila. Oo, mamadali. nakadampot ka na po, nakapagsoli ka na ng 2.4 million, nakapagsoli ka na po ng $5,000. Recently, 17,000 pesos. Kailan po yun? Yung nakarang yung nakarang buwan, isang Chinese businessman din, na hindi niya... Marami talaga silang pera, no? Opo. Bali, wala sa kanila yung mga ganong halaga. Opo. Hindi niya rin akalain kasi iba yung niya, iba yung tingin niya sa airport, napakapangit na ng image na. Natuwa siya. Sabi niya... Nakakagulat naman talaga. Tapos hindi lang naman yung mga foreigner na soli ko ng iPhone, mga cellphone, mga pera. Natutuwa sila kasi pagdating nila sa Pilipinas, isip agad nila, masama ang imahe ng NAIA terminal ng buong airport sa Pilipinas. Pero nagkamali sila kasi sila mismo yung nagawa ko ng katapatan. Baga sa sobrang tuwa nila, pinost nila ako, pinipicturan, parang pasasalamat. Binibigyan ako ng pabuhay, sabi ko, wag. Ibalita nyo lang sa pinanggalingan nyo yung image na
sa airport Hindi po na... kayo tumatanggap ng reward. Hindi po, kasi sabi ko, pasalamat lang po. Eh, sabi ko nga, Grabe naman si ang ano Sir sa akin na kasi Ronald. balita nila sa bansa na ganun po yung ano na hindi lahat ng nagtatrabaho sa airport at mga Pilipino is mga Mukhang pera. kumukuha ng pera hindi sa kanila po. Opo. Nakakatuwa naman si Sir Ronald. Kung tutuusin po talaga, kayo po ang nagbabago ng muka, ng NAIA, at ng buong Pilipinas dahil po sa katapatang pinapakita ninyo. Opo. Also, alam ko naman pong minimum wage earner lang po kayo. Opo. Hindi po ba kahit isang saglit na temp po kayo na may kumuha man lang ng kaunti or wala naman nakakita, wag na lang ibalik? Paano nyo po nilalabanan yung ganong klaseng mga pakiramdam? May time taga na kailangan ko pera pang enroll ng anak ko. Doon dumarating yung mga pension. Correct po. Nakita ko sa basurahan na Correct. 20,000 cash, may Japan, may marami ring alahas. Nabalita rin kay Sir Alex Santos na nasasabi nga ng mga kasama, yung ibang mga empleyado, nasa basurahan na, sinusuli ba, walang pangalan. Pero yung term niya, yung kailangan pang enroll ng anak ko, yung tagang temptation na makikita mo na, ay, pang enroll kailangan kasi tumawag siya. Pero sabi ko, hindi, may pangalan o wala. Ang iniisip ko kasi, na left behind lang ng pasero o nagmamadala itapon lang yung envelope na walang siyang pagkakilanlan. Na kung tutuusin, sa CR talaga, walang CCTV. Pwede mo nang angkinin, pwede mo nang kunin, pwede mo nang uwi, pero hindi pa rin. Nananantay pa rin sa akin kahit na sobrang gipit. Gusto ko yung parehas na hindi ko angkinin na hindi sa akin, na hindi ko pinagpapaguran po. Wow. Alam ko, Sir Ronald, na lagi mo sinasabi na hindi po kayo nakapagtapos, and yet, marami tayong mga kailalang nakapagtapos ng kung ano-ano, pero hindi naman sila tapat. Diba? Saan po nang gagaling tong katapatan na to? Nanggaling po yan sa aking mga magulang. Noong time na bata pa kami, sabi niya, Nak, hindi na kayo makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil wala tayong pera. Pero yung gumawa lang kayong kabutihan sa kapwa, napakalaking halaga na yun. Pero hindi niya akalain na gano'n na, kung nabubuhay lang yung tatay ko ngayon, kasi na-pass away siya, gusto kong ialay sa kanya. Tsaka itong medalya na hindi siya pera o kayamanan, yung karangalan na dignidad na dadaling ko na pangalan niya at pilido ko na hindi lang mapapamana sa mga apo, mga ano ko. Tsaka yung karangalan, dignidad, yung pangalan ng yung inaano doon, hindi yung kayamanan o pera ang importante. Amen. Amen, amen, Sir Ronald. Hindi po kayo tumatanggap ng reward. Ano po yung sukli nito sa inyo? Sukli ba? Ang tawag doon yung Meron time na, payback? opo, may mga dumarating na hindi naman galing mismo sa mga sa mga nasasulian ko. May mga, lagay na hospital ako noon. Yung nasulian ko pala na doktor sa PGH, na libre ako. Yun yung maganda kasi na may nagawa ka pero hindi naman binabalik yung nabibigyan ka ng opportunity na yun lang, malibre ka sa ganung bagay na siya pala yung nasulian ko ng laptop sa CR na nakikilala ako. Ika nga, huwag tayong magmadali, di ba? Opo. Ang balik nito sa Malaki. atin talagang Opo. times 10 pa, times 50 pa minsan. Opo. Huwag tayo gumawa ng sarili nating para-paraan, di ba po? Tsaka, opo, yung may tumulong din sa akin ngayon, pwede po Opo, may tumulong po sa akin, nalaman niya na wala nangyayari sa akin talaga, wala man lang scholarship yung mga anak ko. Sabi niya, sa dami mo ng award na natanggap, may nangako na ba sa'yo? Sabi ko, marami, puro pangako. May nangako pa nga sa akin, isang dating senador na bahay at lupa, na TV, na dyaryo, pero hindi ko naman siya inaano kasi sabi ko, Sinakyan lang nangako yung lang naman, bakit natutuparin? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, ganun Sumakay talaga. lang si Sir, Maraming no? sumakay. Yung may nag-ano sa akin ngayon, si Sir Ramon Tulpo, nakita niya, nag-CR siya sa akin, tapos nakita niya na, nag-time na, sabi niya, yung time na nagkita tayo, parang may gusto kang sabihin sa akin. Sabi niya, alam mo ba, airport, puro na dito ang nalalaman ko. Ikaw ba, may ba? Sabi ko, wala, hindi po sir, kami po yung mabubuting tao. Yung sinerch yung pangalan ko, yun, kinontak niya ako, tapos tinignan niya lahat ang profile ko, lahat ng mga award ko.
yung kung ano yung nangyari sa akin, mga pangako, sabi niya. Ang nakakagulat nun, pinatawag niya ako, tapos sabi niya, total, wala naman nag-ano sa'yo, bibigyan ka namin ng full scholarship, yung anak kong pangalawa. Binigyan niya po talaga, na hindi ko nang akalain na sa ganung paraan hindi naman siya nagpapasikat talaga, pero ginawa niya lang yung tama. Kasi sa sobrang At saka walang napapansin niya, camera. wala pong camera na ano po siya na naraawa siya sa kalagayan ko na bayani ka pero hindi ka binibigyan ng importansya ng gobyerno. Opo. Kamusta po yung naiyab po ba? Natutuwa naman po sa mga pinagagawa ninyo po. Natutuwa naman po. Hanggang doon lang po kasi kasi ako, hindi lang po ako napagtapos ng pag-aaral. Hindi naman po daw maging regular kasi ang pamantayan po talaga nila is silver service. Paano po ako mariregular? Pero dapat, hindi po naman po ganun na dapat ang pamantayan ng isang namumuno. Kung may isang gumagawa ng kabutihan, bigyan nila ng, hindi naman ko kailangan ng hinahanap posisyon. nila, ano? Hindi ko kailangan ng posisyon o taas o sahod. Importante yung ma-regular. Pero siyempre, yung talagang dadaan tayo sa legal na silver service. Sabi ko nga po, wala akong natapos sa pag-aaral. Service exam. Opo, ikaw may ganun ka talaga bago ka dumaan. Pero, Grabe naman. Higit pa to sa isang katerbang civil service exams or mga titles or Opo. mga natapos sa school, Opo. 'di ba? Kaya Sir Ronald, ano na lamang po ang sinasabi ninyo sa inyong mga anak para po itong natutunan ninyo sa inyong ama maipasa nyo rin po sa kanila? Nasasabi ko sa mga anak ko, maging tapat lang kayo, huwag kayong kumuha ng hindi sa inyo. Tsaka may nangyari din sa kanila na nakagawa rin sila ng katapatan. Yung asawa ko may pumasok na GCash na hindi na sa kanya, binalik niya. Wow. Tapos yung anak ko naman nakapulot ng cellphone habang sila nag-i-enroll, ay balik din sa mag-aaral. Tapos yung kapatid ko naman, dumoble yung SAP, sabi 6,000, ngayon namatay na siya. Pero proud ako na, alam mo yung kahit na gipit talaga, pero nananalig pa rin yung hindi ka kunin, hindi sa'yo at kahit na talagang wala na talaga na ibinabalik kasi sabi nga ng magulang namin kahit kagapit-tipid kayo, magkontento kayo nung meron. Mas maganda yung pinagpagpaguran nyo o pinagpapawisan, yun ang masarap kaysa kukuha kayo ng hindi sa inyo, yung maging sakim kayo sa pera na doble na gusto nyo pa. Binigay naman pero siyempre, inaano pa rin yung talagang maibigay naman sa iba. Tama po. At saka yung pong nakuha nila, hanggang doon na lamang yun Opo. Hindi na yun manganganak or madadagdagan pa, Opo. di ba? Kaya, Sir Ronald, ano na lang po ang mensahe ninyo? Sana naman po ay mas ma-appreciate at mas mabigyan naman po kayo ng kahalagahan ng mga kinauukulan po ng NAIA. Di ba po? Dahil po sa katapatan na ibinibigay ninyo at pinapakita ninyo at sa magandang imahe na ibinibigay ninyo sa NAIA Opo. at pati sa buong bansa. Ano po ang message ninyo sa ating mga ibang kada na gusto ninyong matutunan nila from your experience? Sa akin, sa mga kada umaga, mga barkada, sa mga nanonood, hindi sapat ang kahirapan upang gumawa tayo ng kasamaan. Hindi rin sapat na ikay nagigipit, sasabihin para sa pamilya. Pero yung mas maganda yung pagpapaguran mo siya at pagpapawisan, doon masaya ka sa puso mo at saka napakalaking biyaya sa Diyos yung gumagawa ka ng konting maliit na bagay lang pero magandang siyang expression sa mga ating kabataan at mga Pilipino. Tama po, Sir Ronald. Maraming salamat po. Ang mayahandog lang po namin sa inyo ay outing para po sa buong pamilya. Meron po tayong Splash Island Day passes for you at sa buong pamilya para makapag-enjoy naman po kayo at makapag-bonding together. At para kay Macy's, meron po tayong David Salon gift certificates para naman makapagpa-relax si Macy's at mapamper. Sir Ronald, mga kada, tulungan po natin si Sir Ronald na mabigyan naman po ng kahit kaunting promotion sa NAIA dahil sa kagandahang ginagawa niya
para sa imahe ng NAIA, na hindi ganun kaganda, at para sa ating bansa na rin. I-share nyo po itong storya na to para mas marami pong makaalam ng kabutihang ginagawa niya po. Kaya help us po to share this para magkaroon ng social movement para naman si Sir Ronald ay mas mabigyan pa ng halaga. Maraming salamat Maraming po, Sir salamat din po. Ronald. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo-Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!